Halos isang linggo nang magkasama sina Kylie at Cooper sa isang bubong matapos ang kanilang kasal. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lumalayo ang pagitan nila. Nakatayo si Kylie sa kusina habang hawak ang tasa ng mainit na tsaa. Pinagmamasdan niya ang asawa niyang abala sa pagbabasa ng mga dokumento sa hapagkainan. Hindi man lang siya nito ka bang kainin? Maingat na tanong pa nga ni Kylie rito. Wala. Maikli nitong sagot ni hindi nagangat ng tingin mula sa hawak na papel. Napahagat labi na lamang si Kylie. Hindi niya maiwasang mapahawak sa kanyang tiyan. Ang batang ipinagbubuntis niya, anak nila. Pero sa mata ni Cooper, isa siyang sinungaling. Alam niyang hindi madaling tanggapin ang akusasyong hindi ito ang ama. Pero mas masakit para kay Kylie ang hindi nito pagsubok. Napakinggan siya. Sa halip mas pinili nitong maniwala sa ina nito na ibang lalaki ang nakabuntis sa kanya. Cooper, kailangan nating mag-usap. Hindi pwedeng ganito na lang tayo. Saad ni Kylie. Iniangat ni Cooper ang kanyang tingin. Ngunit ang malamig na titig nito ay sapat na para panghinaan ng loob si Kylie. Ano pang pag-uusapan natin, Kylie? Naginamit mo lang ang kasal na ito para panagutan ko ang batang hindi man lang sa akin? Nalaglag ang puso ni Kylie sa sinabi nito. Hindi kita niloko kung yun ang iniisip mo. Ngunit tumayo lang si Cooper. Kinuha ang kanyang coat at tumingin sa babae na parang wala itong halaga sa buhay niya. Huwag mo nang ipilit dahil kahit kailan, hindi ko kayang mahalin ng sinungaling na tulad mo. Aniya bago tuluyang lumabas ng bahay at iniwan si Kylie nang mag-isa roon. Nagising si Kylie sa malamig na kama. Isang pakiramdam ng pangungulila ang bumalot sa kanya bago pa nga niya maidilat ang kanyang mga mata. Ngunit sa halip na ang presensya ng kanyang asawang makita niya, isang sobrang nakapatong sa bedside table ang namataan ng kanyang mata. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ito at tila nahulog ang puso niya nang malamang annulment papers ito. Pilit niyang binasa ang laman kahit malabo pa ang paningin niya dahil sa namumuong luha. Nalaglag ang papel mula sa kanyang kamay. Hindi pwede to. Mahina niyang bulong bago siya napaupo sa kama. Niyakap ang sarili habang nanginginig at humagulgol. Napahawak siya sa kanyang tiyan at dinama ang munting buhay na nasa loob nito. Bakit hindi mo ako pinakinggan man lang? Naramdaman niya ang matinding paninikip ng kanyang tiyan kasabay ng paghapdi ng kanyang balakang. Isang kirot ang gumapang sa kanyang katawan dahilan para mapangiwi siya sa sakit. Diyos ko. Pilit niyang inabot ang cellphone sa nightstand at nanginginig ng tinawagan ng kanyang doktor. Dok, tulungan niyo po ko. At bago pa nga siya tuluyang mawalan, nang uliratis ang bagay lang ang nasa isip niya. Kung babalikan pa ba siya ni Cooper o tuluyan na talaga siyang iwan nito. 5 taon. 5 taon na ang lumipas nang bumalik si Cooper sa Pilipinas. Kung hindi lang dahil sa negosyo ng tiyuhin niya, hindi rin sana siya mag-aabalang bumalik pa. Ngunit sa pagbalik niya, hindi niya inaasahang ang unang babati sa kanya ay ang isang maliit na batang babaeng galit na nakatingin sa kanya. Ikaw! Ninakaw mo yung candy ko! Sigaw ng bata, halos pulang-pula na nga ang pisngi nito dahil sa inis. Natahimik ang buong convenience store. Napalingon si Cooper sa bata. Hindi ko kinuha ang candy mo. Malamig na sagot naman ni Cooper. Sinungaling! Nandyan yan sa bulsa mo eh! Napabuntong hininga na nga lamang si Cooper at tinapik ang kanyang coat para ipakita na wala siyang tinatago. Ngunit sa pagkilos niya, isang maliit na candy ang nalaglag mula sa gilid ng kanyang bulsa papunta sa sahig. Napakurap-kurap tuloy si Cooper. Ayan! Sabi ni magnanakaw! Itinuro pa nga ng cute na bata ang candy.
Nagtinginan ng mga cashier at ibang mga customer. May ibang nagpipigil ng tawa habang may ilan na mukhang hindi sigurado kung dapat bang isumbong siya sa security. At sa gitna ng eksenang yun, isang familiar na tinig ang pumunit sa hangin. Ano na namang kaguluhan to, Molly? Napalunok si Cooper bago siya dahan-dahang napatingin sa may pintuan ng convenience store. Nakatayo roon ang isang babae, mahabang buhok nito at kulot sa dulo. Nakasuot rin nito ng simpleng white blouse at beige slacks habang hawak ang isang notebook. Ngunit ang mas nakakabigla ay ang ekspresyon nito. Hindi na nga ito ang babaeng iniwan niyang luhaan 5 taon nang nakalipas. Mommy, ninakaw kasi ng lalaking yan yung candy ko eh. Mabilis na tumakbo ang bata papunta kay Kylie. Muling nagkaroon ng katahimikan. Napako ang tingin ni Cooper kay Kylie at sa batang mahigpit na nakahawak dito. Napansin niya kung bakit familiar ang mukha ng bata. Bakit tila nakikita niya ang sarili niya sa maliliit nitong mata, sa hugis ng ilong at sa tikas ng tindig kahit bata pa lamang siya. Kumakabog ang dibdib niya nang ma-realize ang isang pagkakamali ng tignan ng dalawa. Hindi ko inaasahan na babalik ka sa Pilipinas, Cooper. Malamig na saad nga ni Kylie sa lalaki na ngayon ay parang estatwa nang makita sila. Kylie? Nauutal na sambit pa ng lalaki. Napangisi si Kylie nang makita niya ang nalilitong ekspresyon ng dating asawa. Posibleng may alam na nga ito dahil may kahawig naman talaga ang anak nila rito. Tinignan niya ang kanyang anak na si Molly at binuhat ito. Hayaan mo na anak, bibili tayo ng bagong candy. Bibilhan kita ng maraming candy paglabas natin dito. Si Cooper hindi pa rin makagalaw. Nakatitig lang siya kay Kylie at sa batang mahigpit na nakayakap rito. Dahan-dahang tumalikod si Kylie habang buhat ang bata. Halika na Molly, wala tayong oras para sa walang kwentang bagay. Napasinghap si Cooper sa narinig niya. Kylie, sandali lang. Huminto si Kylie pero hindi na lumingon pa. Bakit, may kailangan ka ba? Malamig na tura niya. Nanuyo ang lalamunan ni Cooper. Gusto niyang magtanong, gusto niyang kumpirmahin kung tama ang iniisip niya. Pero sa malamig na boses ni Kylie, alam niyang hindi ito madaling kausapin. Muling nagsalita si Molly. Mommy, sabihin mo nga sa kanya na hindi maganda ang magnanakaw ng candy. Kay laki-laki na niya pero inaagawan pa rin niya ang batang tulad ko ng candy. Bonjing ba siya? Hindi alam ni Kylie kung matatawa ba siya o ano. Napangisi na nga lamang siya. Saka tumingin kay Cooper. Narinig mo naman, di ba? Mukhang mahilig kang kumuha ng hindi sa'yo. Tsaka bonjing ka pa daw. Napairap pa nga si Kylie. Alam niyang may ibang ibig sabihin si Kylie roon. Pero bago pa nga siya makasagot, umikot si Kylie at tuluyang lumabas ng convenience store. Buhat si Molly na hindi pa rin natigil sa pagdadabog tungkol sa ninakaw niyang candy. Lumabas si Kylie mula sa convenience store na parang walang nangyari pero sa loob-loob niya, kumakabog ang kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na makikita niyang muli si Cooper at sa ganoong paraan pa. Bakit ngayon pa to bumalik? Mommy, yung lalaking po yun, bakit siya po nakatingin sa akin ng ganun? Nakakatakot yung bonjing na yun. Tanong ni Molly habang naglalakad sila. Baka guilty siya sa pagnanakaw ng candy mo anak. Biro na nga lamang niya. Napakunot noo ang bata. Pwede ba yun? Eh di sana binigay niya na lang sa akin pero tumunga pa si bonjing. Napatawa na nga lamang si Kylie at hinaplos ang buhok ng anak. Pagdating nila sa parking lot, isang familiar na boses ang sumalubong sa kanila. Kylie! Napalingon siya at napangiti nang makita si Roel, ang kanyang matalik na kaibigan. Matangkad dito, maayos manamit at may natural na presensya na nagbibigay ng seguridad sa kanya. Ito ang tumulong sa kanya sa lahat ng hirap lalo na nung buntis pa siya. Lumapit si Roel at yumuko kay Molly. Uy, little princess, kamusta ang araw mo? Bad trip, may magnanakaw po ng candy na bonjing. Reklamo pa nga ni Molly habang nakakunot pa rin ng noo. Nagtaas ng kilay si Roel
at tumingin kay Kylie. Bonjing, may nangyari ba? Bago pa siya makasagot napansin niyang nakatayo pa rin sa tapat ng convenience store si Cooper at malinaw na pinagmamasdan sila. Kitang-kita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito mula sa gulat hanggang sa pagtataka at ngayon sa isang bagay na hindi niya kayang basahin. Napansin din yun ni Ruel. Kilala mo ba ang lalaking yun? Tanong nito. Dati. Maikling sagot naman ni Kylie pagkatapos muling tinignan si Cooper na ngayon ay mabagal na naglalakad palapit sa kanila. Mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Kylie nang mapansin niyang tumigil si Cooper ilang hakbang mula sa kanila. Ang tingin nito na pako kay Ruel at kay Molly. Halata sa mukha ni Cooper ang hindi may paliwanag na emosyon. Kylie, tawag nga ni Cooper ulit. Napalingon si Kylie rito. Kinuha naman ni Ruel si Molly sa mga bisig niya. Kung may gusto ko pang sabihin, Cooper, dalian mo na dahil uuwi na kami ng pamilya ko. Napakunot noo si Cooper. Pamilya? So nagpakasal ka ulit nang hindi mo man lang kinonsider na buhay pa ang ama ng anak mo? Napakunot noo si Kylie. Wala akong naalalang mayamang anak ko. Nandilim ang ekspresyon ni Cooper nang marinig yun pero alam niyang kasalanan niya rin naman kung bakit naging ganoon ang sitwasyon nila. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako madamot eh. Ipapakilala kita sa anak ko. Pero ipakilala lang kita. Huwag kang mag-expect ng mas malalim pa roon. Tahimik lang na nakatayo si Cooper. Ang bawat salita ni Kylie ay parang patalim na paulit-ulit tinutusok nga sa kanya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaalala kay Kylie kung sino siya, kung ano ang meron sila noon pero paano niya gagawin yun. Kung alam niyang siya naman mismo ang dahilan kung bakit naging ganito ang sitwasyon nila. Nagpakawala na nga lamang ng isang malalim na hininga bago tumingin kay Molly. Nakasalukuyang nasa bisig ni Ruel. Napansin niyang mahigpit ang kapit ng bata sa lalaki. Isang bagay na nagpakulo sa dugo niya. Ilang taon siyang nawala, pero ngayon parang may ibang lalaking pumalit na dapat ay nasa posisyon niya. Kung ganun, hindi mo na ako hahayaang makilalang sarili kong anak? Nagtagpo ang mga mata nila ni Kylie. Kung gugustuhin mo siyang makilala dahil sa guilt mo, Cooper, wag na lang. Direktang sagot ni Kylie. Masyado nang maayos ang buhay namin para guluhin mo pa. Napalunok si Cooper. Masakit marinig yon pero alam niyang may punto si Kylie. Hindi niya rin ito masisisi kung gano'n ang nararamdaman nito. Pero hindi siya pwedeng umuro ngayon. Tinignan niya si Molly na nakatingin din sa kanya na parang inaaral ang bawat kilos niya. Kahit bata pa ito, alam niyang may matalas nga itong instinct at malamang ramdam nitong may kung anong tensyon sa pagitan nilang tatlo. Wala akong balak manggulo. Gusto ko lang siyang makilala. Makilala? 5 taon kang nawala, Cooper. 5 taon kaming nabuhay nang wala ka. Ngayon babalik ka na lang at gusto mong makilala siya? Alam ko namang hindi kami ang inuwi mo. Alam kong coincidence lang talaga ang pagkikita natin. Kung hindi tayo nagkita, alam kong wala kang balak hanapin ang totoo. Yun ka naman kasi. Mas matimbang para sa'yo ang sinasabi ng pamilya mo kaysa sa babaeng handang isuko lahat para sa lalaking katulad mo. Fine. I admit, I was wrong na hindi kita pinaniwalaan kaagad. Nagdagpo ang mga mata nila pero imbes na lumambot ang ekspresyon ni Kylie, lalo lang itong tumigas. Mukhang napilitan ka lang tanggapin ang pagkakamali mo kaya wag ka na lang magsalita. Matapang na saad ni Kylie. Dahan-dahang lumapit si Cooper ngunit bago pa nga siya makalapit ng tuluyan, isang maliit na kamay ang humarang sa kanya. Bakit mo inaaway si Mommy Bonjing? Napakurap si Cooper. Hindi niya alam kung anong dapat niyang isagot. Ang sarili niyang anak ang humarap sa kanya at hindi ito masaya sa presensya niya. Kylie, gusto mo na bang umalis? Tanong na nga lamang ni Ruel nang mapansin na hindi komportable si Kylie sa sitwasyon ngayon. Oo, uwi na kami. Lalong bumigat ang dibdib ni Cooper nang pinapanood niyang lumakad palayo si Kylie. Buhat ang anak nilang si Molly. Pero hindi niya hayaang matapos ito rito. Hindi niya hayaang maging estranghero sa sariling anak niya
at ng dating asawa. Matapos ang huling pagkikita nila ni Cooper sa convenience store, inisip ni Kylie na tapos na nga ang lahat. Akala niya ay babalik na ito sa Amerika at hindi na niya kailangan isipin pa ang presensya nito sa buhay nila ni Molly, pero mali siya. Makalipas ang ilang buwan, muling bumalik si Cooper sa pinaka-unexpected na lugar. Okay kids, let's welcome our very special guest today. Masiglang anunsyo nga ng principal sa harap ng buong klase. Nasa loob ng classroom si Kylie at nakaupo siya sa teacher's desk habang nakatingin sa principal na may malapad na ngiti sa labi. Hindi siya aware kung sino ang bisita. Pero mukhang special guest talaga ito dahil pati mga magulang ng ilang estudyante ay nandoon din. Please welcome Mr. Cooper Andrews. Para siyang sinampal ng realidad nang marinig ang pangalang yun. Nagkaguluhan ng mga magulang, nabulungan at paghanga nang pumasok si Cooper sa silid-aralan. Hindi naman kasi may kakailang gwapo ito na parang artista. Ang mga nanay ay halos magningning ang mga mata, habang ang ibang tatay naman ay mukhang nape-pressure nga sa itsura nitong parang isang Greek god na bumaba sa lupa. Pero hindi yun ang nagpatigil sa paghinga ni Kylie. Tumingin si Cooper sa kanya pero hindi man lamang ito nagulat ang makita siya roon. Isa lang ang ibig sabihin nun. Plinano na nga nito ang pagpunta doon. Naiirita siya sa katotohanang nalaman nito kaagad kung saan siya nagtuturo habang ang anak niya ay doon nag-aaral. Tinig na dinig ni Kylie ang isa sa mga nanay na nagsasalita sa katabi. Siya pala yung bumili ng lupa sa school natin. Grabe, ang gwapo niya in person ah. Single kaya siya? Mas lalong nagngit-ngit ang ngipin niya nang marinig yun. Pati lupa ng paaralan ay pinakailaman pa nito. Anong gustong mangyari ng dati niyang asawa? Pinagyayabang ba nito kung gaano ito kayaman? At ipamukha sa kanya na magagawa niyang lahat gamit lamang ang pera? Napahalukip-kip na nga lamang si Molly habang nakatingin kay Cooper na parang ini-scan nito sa kanyang maliit na utak. Nakangiti lang si Cooper habang tinutulungan siya ng principal na magsalita sa harapan ng mga bata. Good morning everyone! Malalim at kalmadong sabi ni Cooper. Good morning, sir! Sabay-sabay na sagot naman ng mga bata. Ako si Cooper Andrews, ang bagong may-ari ng lupa kung saan nakatayo ang school nyo. I just wanted to make sure na magiging maayos ang paaralan na to para sa inyong lahat. Nagpalakpakan ng lahat maliban kay Molly na nakataas pa rin ang kilay habang nakatitig sa kanya. Napansin ni Cooper yon, kaya bahagya siyang yumuko upang mapantayan ang tingin ni Molly. Hey, I remember you. Opo, ikaw po yung magnanakaw ng candy tsaka yung bonjing. Sagot kagad ng bata. Narinig ni Kylie ang munting tawa mula sa ibang magulang na nasa likuran. Napahinga ng malalim si Cooper at napakamot ang batok. I swear hindi ko sinadya yun. Hindi ko alam kung bakit nandoon ang candy mo sa bulsa ko. Whatever. Mommy, kailan po siya alis? Sagot nga ni Molly at bumaling kay Kylie. Natawa ng bahagya si Kylie pero tumikhim nang makitang bumaling ang dating asawa sa pwesto niya. Lumapit naman si Principal Reyes kay Cooper. Sir Cooper, since nandito na rin po kayo, baka gusto niyo pong magbasa ng story para sa mga bata. Nagkatinginan sina Kylie at Cooper. Alam niyang wala itong experience sa ganitong bagay, kaya mukhang matutuwa siyang panoorin itong nahihirapan. Nagbukas ng isang picture book si Cooper. Okay, so, once upon a time, bago pa man makapagpatuloy, tinaas ni Molly ang kamay nito. Bakit yan ang pinili mong story? Napakurap si Cooper. Bakit? Anong problema sa Three Little Pigs? Kaskas na yan. May mas magandang kwento si Mommy. Asik nga nito. Napatingin ang lahat kay Kylie. Ngumiti ang principal. Oh, that's a great idea. Teacher Kylie, baka gusto mo namang ikaw ang magbasa ng kwento. Napilitan si Kylie na humakbang sa unahan at kinuha ang isang libro. Naupo siya sa tabi ni Cooper
At ramdam niya ang titig nito. Okay kids, our story for today is called The Brave Little Girl and the Stubborn Prince. Nagumpisa siyang magbasa at habang tumatagal napansin niyang tahimik na nakikinig din si Cooper. Ngunit imbes na sa libro ito nakatingin, nasa kanya ang tingin ito at parang may ibang kahulugan ng mga titig. Mula sa gilid ng mata niya, nakita niyang umisi si Molly. Mommy, mukha ka na pong kamatis sa pula. Nagtawanan ng mga magulang. Nanlaki mga mata ni Kylie. Hindi ako namumula ah. Lalong lumakas nga ang tawanan. Napangisi na nga lamang si Cooper at bumulong sa kanya. So, kinikilig ka pa rin pala kapag tinitignan kita. Napangiti si Kylie pabalik. Kahit na naiinis nga siya at gusto nga niyang suntukin ang mukha nito. Pero may mga batang kaharap. Wala akong panahong makipagsagutan sa iyo ngayon. Mamaya ka sa akin. Hindi na muling nagsalita pa si Cooper nang tumayo bigla si Kylie at iniwan nga siya roon. Sa mga sumunod na araw, hindi lang isang beses o 2 beses niyang nahuli si Cooper na nakatingin kay Molly. Ilang beses na pero hindi niya ito binawalan. Natanaw niya si Cooper mula sa di kalayuan. Nakasandal lang ito sa isang puno habang nakatanaw kay Molly na naglalaro kasama ng mga kaklase nito. Isa pang beses nakita niya ito sa cafeteria ng school habang nakikipag-usap sa principal pero mukha namang totoo nga niyang pinagmamasdan si Molly na masayang kumakain ng snacks. At sa kinahapunan, nahuli siya ulit nito na nasa labas nga ng school na nakatayo lang sa tabi ng kotse. Nang dumaan si Molly, sumigla ang mukha ni Cooper pero hindi naman ito lumapit o nagsalita man lamang. Makalipas ang ilang linggo, isang insidente ang gumulat sa buong paaralan. Nasa loob ng faculty room si Kylie nang biglang pumasok ang isa sa mga teachers at nagmamadaling lumapit sa kanya. Teacher Kylie, may nangyari sa playground. Ang anak mong si Molly, may nakaaway. Sumbong nito. Ano? Mabilis siyang tumakbo palabas at hindi na nga pinansin pa kung sino ang nabunggo niya sa daan. Naabutan niyang nakatayo si Molly sa playground. Wala man lamang itong bahid ng takot. Sa mukha at nasa harapan nito, ang isang batang lalaki na di hamak na mas malaki at matangkad nga sa anak niya. Nakapaligid nga ang ibang bata, pati na rin ang ilang magulang at guro. At si Cooper naman, nakatayo lang sa gilid at nakakunot ang noo nito at anumang oras ngayon ay sasabog na nga sa galit na pilit nitong pinipigilan. Molly, anong nangyari? Mabilis niyang nilapitan ang anak. Bago pa makasagot si Molly, biglang sumingit ang batang lalaki. Siya po ang may kasalanan ng yabang-yabang niya eh. Humalukip-kip si Molly. Sinabi niya na hindi raw ako pwedeng sumali sa larong basketball kasi babae daw po ako. Mas magaling pa naman po ako sa kanya eh, kahit babae ako. Hindi yun mayabang, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nagpipigil din ang ngiti si Kylie. Buti na lang at hindi yun iyakin. Pero hindi ibig sabihin, napababayaan niya lang ito. Ngunit bago pa nga siya makapagsalita, biglang lumapit si Cooper sa pwesto nila. Anong problema mo? Anong pangalan mo bata? Tanong nito sa batang lalaking kasagutan ni Molly. Nagangat ang tingin ng bata. Jared, ipapatawag ko ang mga magulang mo. Seryosong saad nga ni Cooper. Nanlaki ang mga mata ng bata. Ha? Kapag may problema, dapat inaayos ng mga magulang, tawagin sila. Ngayon na. Matapang na saad ni Cooper. Nagkatinginan ng mga guro. Kahit si Kylie ay nagulat. Hindi niya inaasahan na magiging big deal ito sa lalaki. Hindi na nga niya napigilan ng lalaki dahil dumating kaagad ang magulang ni Jared. Ano pong nangyari? Tanong ng nanay nito. Sinaktan ng anak niyo ang anak ko. Nagkatinginan ng mga magulang ng ibang bata. May narinig si Kylie na may hihinang bulungan. Anak niya? Si Molly anak niya? Napatulala si Kylie kay Cooper. Napanganga na nga lamang ang nanay ni Jared. Anak niyo po pero... Oo, anak ko si Molly. Alam niyo ba kung ano ang magiging epekto nito sa inyo?
Pareho lang tayong mga magulang at ayokong may ibang taong binubuli ang anak ko dahil babae siya. Halos hindi na nga nakahinga si Kylie. Sa dami ng paraan na pwedeng mabunyag ang sekreto nilang ito, bakit kailangan ganito pa? Napabuntong hininga na lamang ang tatay nito. Pasensya na po kayo Sasabihin ko na lang po sa anak ko na huwag gagawin ulit yon. Pagsasabihan po namin, hindi na po mauulit sir. Tumango-tango si Cooper. Good. Nanahimik na nga lamang ang lahat habang ang ibang magulang ay palihim na nakatingin kay Kylie. Mukhang gusto pa nilang maliwanagan sa narinig. Pagkatapos ng revelasyon ni Cooper, nahiwa-hiwalay na ang mga tao. Ngunit ramdam pa rin ni Kylie ang mga matang palihim na nakatingin sa kanila. Alam niyang pag-uusapan siya sa buong eskwelahan dahil sa naging revelasyon at relasyon niya sa may-ari ng lupa kung saan siya nagtuturo bilang guro. Dahil sa pagkairita ay lihim nga niyang sinipa sa paa si Cooper. Napangiwi si Cooper dahil rito. Ouch! Ano bang problema mo? Bulong nito sa kanya. Bigla niyang hinila si Cooper malayo sa mga taong kanina lang nagmamasid. Kanina pa niya gustong sapakin nito pero pinipigilan niya lang ang sarili. Kung pwede lang talaga kitang idaan sa bugbog no? Ano bang iniisip mo at sinabi mo pa yun sa harapan nila? Singal niya bago huminga ng malalim. Sinabi ko lang naman ang totoo Kampanteng sagot nga ni Cooper. Totoo? Ano bang alam mo sa sitwasyon ko Hindi mo man lang inisip kung paano ako maapektuhan sa sinabi mo. Teacher ako dito. Halos tumawa nga ng sarcastic si Kylie sa inis. Hindi kita maintindihan, Kylie. Bakit parang ikinahihiya mo na ako? Ang ama ni Molly. Hindi agad nakasagot si Kylie. Hindi naman ay kinakahiya niya si Cooper pero ayaw niyang maging sentro ng chismis. Ayaw niyang magbukas ng pinto sa isang nakaraan na pilit nga niyang nililibing. Nakita niya ang bahagyang pagdilim ng mga mata ni Cooper. O baka naman dahil may magagalit. Nanikip nga ang dibdib ni Kylie sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Si Roel. Binanggit nga ni Cooper ang pangalan ng walang emosyon. Baka kasi ayaw mong malaman niya na ako ang tunay na ama ni Molly. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o magagalit sa maling akala ni Cooper. Ano naman kung malaman niya? Ano bang pakialam mo? Inis na napasinghap si Cooper. Hindi niya maintindihan ang galit na unti-unting lumukob sa dibdib niya. Sobrang mahal mo na ba ang lalaking yun para hindi mo sabihin sa iba kung ano ako sa anak natin? Nag-aalala ka ba sa magiging reaksyon ng lalaking yun Napailing na nga lamang si Kylie. Walang kinalaman dito si Roel. Tinulungan lang niya ako noong panahong dapat ikaw ang gumawa. Na ikaw dapat ang nasa katabi ko. Sa panahong halos mamatay na ako para lang mabuhay ang pinagbubuntis ko. Natahimik si Cooper sa sagot ng babae. Nakikita niya ang pamumula ng mga mata nito. Biglang nawala ang kaninang galit sa dibdib niya. Sumingot si Kylie at muling tumigas ang ekspresyon habang nakatingin sa lalaki. Kahit ilang taon na ang dumaan, hindi ako nagmahal ng iba, Cooper. Kahit napakawalang kwentang ama mo. Mas gusto ko pang alagaan ang buhay ko ngayon kaysa mag-entertain ng mga lalaki. Ayoko nang masaktan ulit, Cooper. Dahil sobrang sakit nun. Napapikit na nga lamang si Kylie bago bumuga ng hangin. Dahil kahit kailan, hindi ako naging proud na minsan naging asawa kita. Para bang may kung anong sumabog sa loob ni Cooper. Ngunit sa halip na ipakitang sakit tumikim siya at ngumiti ng mapait. Kung yan ang tingin mo, wala akong magagawa. Nangyari na at hindi na yun may babalik pa. Sino ba namang taong magiging proud na ikasal sa lalaking walang tiwala, di ba? Iniwan pang buntis at malapit pang mawala kung hindi na agapan agad. Napatingin nga si Cooper sa babae. Anong ibig mong sabihing malapit mawala? Nagiwas ng tingin si Kylie. Hindi mo kailangan malaman ng detalye. Umalis ka, di ba? Aalis na ako kasama si Molly. Don't expect na magiging madali ang pagkikilala ng bata sa'yo. Ilang taon na rin hindi nakabisita si Cooper sa paaralan. Namimiss na nga niya si Molly, kaya kahit weekend ay plinano niyang bisitahin ang bahay
kung saan nakatira ang mag-ina. Pero nagulat siya nang ibang batang nagbukas ng gate para sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. Sino ka? Napangiwi ang bata. Ako dapat ang nagtatanong yan. Sino ka, bata? Bago siya makasagot, lumitaw mula sa loob ng bahay ang isa pang bata. Isa itong batang babae kapareho ng mukha ni Molly. Napakagatlabi na nga lamang si Cooper habang dahan-dahang bumaling sa pintuan. Lumabas si Molly na nagtataka kung bakit siya naroon. Kuya ate, sino to? Tanong ng batang lalaki na sumalubong nga sa kanya kanina. Siya si Tito Cooper. Sagot naman ni Molly na parang wala lang. Tatay daw natin eh. Biglang tumahimik nga ang dalawa. Nagkatinginan sila na parang nag-uusap gamit ang isip. Hanggang sa pareho nga nilang nilingon si Cooper mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ito. Hindi siya si Daddy Ruel eh. Malamig na sabi naman ng batang babae. Kaya nga, si Daddy Ruel lang ang gusto naming maging tatay. Sagot naman ng batang lalaki. Parang sinampal nga si Cooper sa narinig. Hindi niya rin inaasahan na malaman kaagad ng mga bata na siya ang ama nila. Ayaw din naman niyang mabigla ang mga to. Marahil sinabi na nga ito ni Kylie kahit wala siya. Pero hindi niya inaasahan na mas masakit palang marinig na ayaw siya ng mga itong maging ama at kasalanan niya yon. Mula sa likod ng mga bata, lumabas sa pinto si Kylie at mukhang hindi nito in-expect ang pagdating niya. Cooper? Saad nga nito. Hindi mo binanggit na 3 pala sila. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko para dito. Hindi pa pala tapos ang sikreto mo. Kailan mo sana balak sabihin sa akin to? Wala naman talaga akong balak sabihin sa'yo eh. Sumulpot ka lang naman kasi bigla-bigla sa buhay namin. Tsaka 'di ba? Ayaw mo namang maniwala sa akin dati? Hindi na napigilan pa ni Cooper ang sarili. Agad niyang hinila si Kylie palabas ng bahay. Hindi kaagad na-react ang triplets nang kinuha niya ang ina ng mga to. Saan mo dadalhin si Mommy? Sigaw naman ni Ava, ang isa pa sa mga triplets. Hinila ni Kylie ang kamay niyang hawak ng dating asawa. Pero masyado itong malakas. Ano ba, Cooper? Wala ka na ba talagang kahihiyan, ha? Anong gagawin mo sa akin? Hindi magiging maayos ang pag-uusap natin. I will call my people para bantayan ang triplets. Sasama ka sa akin. Sagot nga ni Cooper at mabilis sa binuksan ng pinto ng kotse. Ibalik mo ako sa mga anak ko! Maring sabi naman ni Kylie habang pilit na tinatanggal ang seatbelt. Pero mabilis siyang sinulipan ni Cooper. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Ano ba? Hindi ka pa rin ba kontento, ha? Sinabihan ko na sila kung sino ka, ano pa bang gusto mong mangyari? Marami tayong dapat pag-usapan, Kylie. Hindi lang tungkol sa mga bata, pati na rin sa ating dalawa. Hindi tayo nagkakaintindihan kung hindi mo ako pinapakinggan. Di ba ganyan din naman ang ginawa mo sa akin? Hindi mo ako pinakinggan. Ngayon alam mo na ang pakiramdam. At ang kapal naman ng mukha mong sabihin sa akin yan. Hindi naman tayo aabot sa ganito kung nakinig ka rin sa akin. Pero hindi. At ngayon magdedemand ka ng ganito? Gaano ka kakapal? Ha? Dahil sa galit nararamdaman nga ni Cooper, malakas niyang tinapakan nga ang preno ng kotse, halos mabunggo pa nga sila dahil sa impact noon. Ano ba? Kung gusto mong mamatay, wag mo akong idamay. May mga anak pa akong bubuhayin. Saad nga ni Kylie. Hindi mo ba nakikita? Agad na natahimik nga si Kylie. Ayaw sanang sabihin niya ni Cooper pero hindi sila hihinto kung hindi niya ito pagbabantaan. Huminga ng malalim si Cooper at muling pinaandar ang sasakyan. Hindi na nakapagsalita pa si Kylie hanggang sa makarating sila sa isang familiar na lugar. Isa itong malaking bahay na minsan naging tahanan nila bilang mag-asawa. Nang makababa sila ng kotse, napatingin si Kylie sa paligid at agad siyang binalot ng alaala. Dito niya unang nakaramdam ng saya bilang asawa ni Cooper. Pero dito rin niya naranasan na masaktan ng pinakamalalim nang dahil sa ginawa ni Cooper. Loko ka ba? Galit ng tanong, agad na humarap kay Cooper. Bakit mo ako dinala rito?
Tahimik lang ang lalaki nang ilabas ang susi at binuksan ang lumang pinto. Para maalala mo kung saan tayo nagsimula. At bakit ko naman gugustuhin alalahanin ng isang bagay na gusto ko nang kalimutan? Na nagbigay ng pasakit sa akin, ha? Napasandal si Cooper sa pinto at tinignan siya. Kasi Kylie, hindi lang sakit ang nangyari sa atin. Dito tayo. Huwag ka nang magsalita pa. Na parang gustong-gusto kong marinig lahat. Mas lalo mo lang nilalala ang puot na nararamdaman ko. Bumantong hininga si Cooper at hinila papasok si Kylie. Then let's go inside. Hindi na nga nagsalita pa si Kylie at hinayaan ang sariling hilain nga ng lalaki. Nang makarating sila sa loob, tila lahat ng memorya niya, kasama nito noon, ay biglang bumalik. Kahit ilang taon na nga ang nagdaan, tila parang presko pa lang yun sa isip niya. Ano pang purpose para bumalik tayo rito? Tanong ni Kylie nang makitang binuksan nga ni Cooper ang ilaw ng bahay. Hindi kaagad sumagot si Cooper at tumupo nga sa silyang nakabalot na nga ng puting tela. It's been 5 years nung kinasal tayo. Alam mo ba kung ano yung nararamdaman ko? Nung panahon na nalaman kong buntis ka, Kylie? Masaya ako dahil sa wakas, magkakaanak na tayo. Nangunot ang noo ni Kylie. Walang maitutulong ang pagbabalik mo ng nakaraan natin, Cooper. Ngumiti naman mapait si Cooper at tinignan lamang ang babae sa harapan niya. Hindi ako naniniwala na ibang lalaki ang ama ng pinagbubuntis mo noon, Kylie. Hindi ako naniniwala sa ina ko dahil matagal na kitang kilala. Pero nararamdaman ko kasi hindi ka na masaya sa akin. Napatingin si Kylie sa dating asawa. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ng pahiwatig nito. Ilang beses mo nang kinansel ang kasal natin. Pero gusto ko pa rin ituloy dahil ayokong lumabas ang anak natin na hindi tayo settled dalawa. Nagiging malamig ka. Halos hindi mo na ako kinakausap. Kung hindi kita kinumpronta, nang malaman kong nagkakausap kayo ng ex-boyfriend mo, hindi babalik ang ugali mo. Then after that, my mother told me that you still kept meeting the guy. Tumatak sa isipan kong hindi mo na nga ako mahal. Sa panahong yun, at dahil lang sa pinagbubuntis mo, kaya tayo nagpakasal. And you know what pains me the most? When I believed that I'm not the father of the child in your womb. Pero hindi agad ako naniwala. But you kept on acting like all of my suspicions was true. Doon mo lang ako pinansin nung panahong naging malamig na ako sa'yo. Natahimik nga si Kylie. Pakiramdam niya, tinanggalan nga siya ng boses habang nakatitig kay Cooper. Hindi niya inaasahang maririnig nga ang lahat ng tumula rito. Ang mga hinanakit nito, ang sakit na kinimkim nito sa loob ng 5 taon. Cooper, mahina niyang bulong pero agad nga siyang napailing. Hindi niya alam kung paano nga sisimula ng paliwanag niya. Alam mo bang ilang gabi akong hindi nakatulog doon, Kylie? Tuloy nga ni Cooper at puno ng pait ang kanyang boses. Ilang beses kong tinanong sa sarili ko kung may ginawa ba akong mali. Pero kahit anong pilit kong intindihin, hindi ko maintindihan kung bakit bigla ka na lang nanlamig. I trusted you. Pero ikaw mismo ang nagtulak sa akin palayo. Napayo ko si Cooper, pinipigilan ang panginginig ng kamao. Kylie, I was drowning in insecurities. Parang unti-unti kang lumalayo at hindi ko alam kung paano kita hahawakan para hindi ka mawala. Huminga ng malalim si Kylie at umupo sa tabi ng mesa. Cooper, mahal kita. Pero sobrang bigat ng expectation sa akin. Lalo na mula sa pamilya mo. Sinisisi nila ako sa lahat. Kahit noon pang hindi pa tayo kasal, nasasaktan na ako. Pero lumaban pa rin ako kahit masakit na. Napakayumang kamao ni Cooper. Hindi ko alam na ganun na palang nararamdaman mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hinding-hindi mo malalaman kasi mas pinili mong pakinggan ang ina mo kaysa sa akin. Alam mo bang, kahit anong gawin ko, parang hindi pa rin ako nagiging sapat sa pamilya mo. Kahit buntis na ako noon, sinisiraan pa rin nila ako sa harap mo. Lahat ng kilos ko napapansin nila. Minamasama. Pero tiniis ko, kasi mahal kita. Nagangat ang tingin si Cooper at nagulat sa revelasyong yun. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinubukan ko, Cooper. Paulit-ulit. Pero kahit anong gawin ko, mas pinili mong maniwala sa kanila.
Pas pinili mong maniwala na niloloko kita. Napailing si Cooper. Hinaplos ang sentido na para bang hindi matanggap ang mga nalaman. At yung ex-boyfriend mo. Nagkita kami, oo, pero hindi para magkabalikan at hindi para magtaksil ako sa'yo. Lumapit siya kasi may kailangan siyang closure sa nangyari sa amin dati. Pero hindi ko yun tinago sa'yo, Cooper. Sinabi ko sa'yo, pero hindi mo ako pinakinggan. Ang gusto mo lang marinig ay yung parte kung saan nagkita kami. Hindi kung bakit. Saglit na natahimik ang silid. At alam mo ba kung bakit kita iniiwasan noon? Dahil naiinis ako sa sarili ko. Naiinis ako kasi kahit ganun ang trato ng pamilya mo sa akin, kahit ganun ang pagdududa mo sa akin, mahal pa rin kita. Mahal na mahal, Cooper. Pero pagod na akong ipaglaban ang sarili ko sa relasyon natin na parang ako lang naman yung may gusto. Ramdam ni Cooper ang lalim ng sakit sa boses ni Kylie. Para siyang binatukan ng katotohanan. Sa lahat ng taon, na inisip niyang siya ang biktima, hindi niya nakita kung paano niya rin nasaktan si Kylie. Akala ko magiging okay tayo, pero nabigla ako nang makitang pinirmahan mo ang annulment at bigla ka nalang umalis. Hindi mo alam kung paano ako nasaktan nun, Cooper. At malapit nang mawala ang triplets dahil sa pag-iisip ko palagi sa'yo nang dahil sa stress. Nanlaking mga mata ni Cooper sa narinig. Kylie, as you can see naman, buhay sila, diba? Lumaki silang kamukha mo pa. Siguro naging blessing na rin yun, yung paghiwalay natin. Dahil doon ko na-realize lahat. We are not matured enough to build a family on our own. Masyadong mabilis ang nangyari at hindi man lang natin na-realize kung anong epekto nito. Kaya lagi kong kinakansela ang kasal natin dahil feeling ko, pinakasalan mo lang ako dahil inanakan mo ko. Hindi dahil mahal mo talaga ako. I'm sorry. Karalgal na sabi pa nga ni Cooper. Umiling si Kylie at ngumiti sa dating asawa. Saying sorry can't heal the pain from the past. But maybe this confrontation is enough for my heart to move on. I've already moved on, Cooper. Maybe marriage is not really for us. Hindi pa tayo handa at baka hindi nga talaga tayo eh. Pagkatapos mag-usap ng dalawa, pinili ni Cooper na bumalik sa Amerika. Pinangako naman ni Kylie na sasabihin sa mga bata ng paunti-unti ang totoo upang mas maintindihan ng mga to ang sitwasyon nila at wag silang biglain. Isang taong bumalik ang komunikasyon ng dalawa pero biglang magkaibigan na lamang. Pinili nilang maging ganon at hindi na nga pilitin ang relasyon na sa tingin nila hindi naman talaga magiging para sa kanila. Bakit hindi mo sinagot si Roel? He's kind. At kahit siguro wala ako dyan, alam kong magiging mabuti siya sa mga bata. Ani nga ni Cooper sa video call isang gabi. Feeling ko kasi hindi pa ako handang magkarelasyon ulit eh. Saka hindi pa naman ako matanda, no? Sagot naman ni Kylie. Kaswal lang. Natawa naman si Cooper. Hindi nga. Pero lagpas na ang edad mo sa kalendaryo. Dapat mag-asawa ka na pero syempre yung mamahalin ka at hindi ka iiwan. Manahimik ka nga, Cooper. Puro na lang love life ko ang pinoproblema mo. Paano ba yung sayo? Kamusta naman yung babaeng dinate mo last time? Nagkibit balikat na nga lamang si Cooper. Nakinatawa na nga lamang ni Kylie. Failed na naman. Ano ba yan? Anong magagawa ko? Wala kasi talaga akong mararamdaman eh. Iba kasi ang iniisip ko araw-araw dito. Yung mga bata ba? Sila lang naman talaga ang concern mo palagi eh. Masyado kang naghalala sa kanila. Siyempre naman Kylie, anak ko sila. Kahit wala ako dyan, gusto kong masiguradong nasa mabuti silang kamay. Oh, so parang sinasabi mong hindi ako mabuting ina. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Relax ka lang, Cooper. Nagbibiro lang ako. Napatawa na nga lamang siya nang mahina. Grabe ka naman. Sobrang seryoso mo pa rin. Dapat yata hanapan na kita ng bagong girlfriend na makakapagpasaya sa'yo eh. Hindi ko naman kailangan maging masaya sa ibang babae. Wow, ang lalim nun ah. Mukhang may hugot.
Pangasar pa nga ni Kylie. Ngumiti na nga lamang si Cooper, pero hindi siya agad sumagot. Tumitig ito sa screen, tila nagdadalawang isip kung sasabihin ang nasa isip niya. Ikaw kasi, bahagyang napakurap si Kylie. Ha? Wala lang. Sinasabi ko lang na ikaw kasi ang dahilan kung bakit mataas ang standard ko ngayon. Wala na yatang ibang makakaabot sa level mo. Nagpantig ang tenga nga ni Kylie sa sinabi nito. Kahit papabiro, ang tono ni Cooper may kung anong tumama sa dibdib niya. Tss, bolero ka pa rin talaga kahit nasa ibang bansa ka na. Bakit? Hindi ba totoo? Hindi ko alam. Hindi ko naman nasubukang mag-date ulit para ikumpara kung mataas nga talagang level ko. Binigkas nga ni Kylie ng pabiro. Pero ang totoo, ni hindi nga siya nagseryoso sa ibang lalaki simula nang maghiwalay sila. Hindi niya alam kung bakit. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan, nagtama ang mga mata nila sa screen at sa sandaling yun, tila bumalik ang isang dating pakiramdam. Isang matagal nang nakalimutang emosyon na pareho nilang iniiwasan. Hindi mo ba naisip kahit minsan na sumukang ayusin ulit ang lahat? Napalinog si Kylie. Bigla siyang tumawa para mawala ang awkwardness sa pagitan nila. Nako Cooper, isang beses ka lang bibigyan ng babae ng pagkakataon at ikaw nagamit mo na yun. Sorry, wala nang refund. Ouch, walang second chances? Hirit pa nga ni Cooper sa sinabi ni Kylie. Nagkibit balikat si Kylie. Hindi ko alam. Umiling siya at ngumiti pero may kakaibang lungkot sa mata niya. Pero kung sakali may ibang timeline na hindi tayo nagkahiwalay, baka mas maganda ang kwento natin. Matagal ang katahimikan. Pareho nga silang nag-iwas ng tingin sa screen. Pero ramdam nilang pareho ang bigat. Maybe in another life, ha? Maybe. Patango-tango pa nga na saad ni Kylie. Pero hindi nila alam, ang pusong minsang nasaktan ay marunong palang bumalik sa dati nitong tibok. Lalo na pag hinayaan nga natin ang oras na hilumin ang sugat ng mga naramdaman natin sa past. 3 buwan pa nga ang lumipas, hindi inaasahan ni Kylie ang bigla ang pagbalik ni Cooper sa Pilipinas. Wala man itong sinabi sa kanya bago umuwi, bigla na nga lamang itong tumawag sa kanya isang gabi. Nasa airport ako. Saad na nga lamang ni Cooper. Ha? Anong ginagawa mo dyan? Gulat na tanong ni Kylie. Well, umuwi ako. Ayaw mo ba? Natatawang saad pa nga ni Cooper. We, seryoso ka? Bakit hindi mo man lang sinabi ahead of time? Para surprise. Hindi ka ba masaya? Dapat bang maging masaya ako? Nagulat nga ako eh. Napakamot na nga lamang ng batok si Cooper. Mukhang kahit anong masasabi niya, ay umiiwas talaga ito. I will inform you early na baka bibisitahin ka ni Mama. Hindi nga nagtagal tumawag ang ina ni Cooper upang makipagkita kay Kylie. Nagdadalawang isip siya dahil sa nakaraan nilang dalawa. Pero ilang taon na rin naman kasi ang lumipas, kaya binigyan niya ito ng chance na kausapin siya. Alam kong marami akong nasabi noon na nakasakit sa'yo. Alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa inyo ni Cooper. I was blinded by my own expectations. Hindi ko man lang naisip kung paano kita nasaktan. Simula ng ina ni Cooper na si Leticia. Nagtagal ang katahimikan bago nagsalita si Kylie. Sana noon pa, ma'am. Tumango-tango si Leticia at bakas naman ang pagsisisi sa mukha nito. I know. At hindi ko na magbabago pa ang nangyayari. I was wrong at na-realize ko na malaking pagkakamali ang nagawa ko. Nasira ko ang buhay ng anak ko. Sana may paraan pa para maging maayos kayong dalawa. 1 buwan matapos bumalik si Cooper sa Pilipinas, nagkaroon ng grand reunion ng batch nila nung college. Sigurado ka bang pupunta ka? Tanong niya kay Cooper habang nasa video call sila. Oo naman. Bakit ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw. Pero sure ako maraming magtatanong ng tungkol sa atin. Hindi pa tayo maiilang doon? Tumawa si Cooper.
Hayaan mo lang silang magtanong. Sabay na lang tayong umarte. Napatango na nga lamang si Kylie pero hindi niya inakalang magiging sobrang awkward ng sitwasyon pagdating nila sa nasabing event. Pagpasok pa lang nila sa function hall, agad silang sinalubong ng ilang kaklase. Oh my gosh, Kylie Cooper! Grabe, parang hindi kayo tumatanda. Sigaw ni Trisha, isa sa matatalikan nilang kaibigan noon. Power couple pa rin ha? Biro naman ni Lance. Nagkatinginan nga, sina Kylie at Cooper at parehong nagpipigil ng reaksyon. Ilang taon na kayo? Mga 10? May mga anak na ba kayo? Tanong pa nga ni Marco. Lalong lumala ang sitwasyon. Nagtinginan na naman silang dalawa. Medyo komplikado kasi. Oo, may mga anak na kami. Nanlaki yung mga mata ni Kylie sa sagot ni Cooper. Hindi naman kasinungalingan pero magiging komplikado ang pagpapaliwanag nila sa mga to. Talaga? Wow, perfect! Sabi ko na nga be, isa kayo sa pinakamatibay naming ship noon. Sino pa bang magtatagal kundi kayo? Komento pa nga ng isa. Nang lumalim ang gabi, panay pa rin ang tuksuhan sa kanila. Kailan kayo magbabakasyon ulit abroad? Ang saya kaya nun. Dapat mag-second honeymoon kayo, aba deserve nyo. Mas lalong lumalim nga ang awkwardness sa pagitan nila. Hindi alam ni Kylie kung paano sasabihin ng totoo. Hindi naman kasi niya pwedeng isiwalat sa harap ng lahat na matagal na nga silang hiwalay. Tignan natin kung pwede. Biglang lumapit si Lance at nagbiro. Cooper, hindi ka ba natatakot na maagaw si Kylie sa'yo? Ang ganda pa rin niya bro. Hindi naman niya ako ipagpapalit, diba Kylie? Napakurap si Kylie sa naging sagot nito. Tinignan niya ito ng may kahulugan, pero ngumiti lang ang lalaki. Bumuntong hininga siya at napakamot. May mga anak na nga tayo eh. Wala na akong oras sa iba. Pagsasakay na nga lamang ni Kylie. Lalong lumakas ang hiyawan ng mga kaibigan nila. Grabe, kayo na talaga. Hindi man lamang kayo nagbago. Kailan namin makikilalang mga anak nyo? Lalo lang nataranta si Kylie. Alam niya na sinimulan nga ni Cooper ang kasinungalingan kaya wala na nga siyang ibang magawa kundi sakyan to. Nagbabakasyon kasi sila eh, kaya hindi nakasama. Pero next time papakilala namin. Tumaas ang kilay ni Kylie at pasimpleng siniko si Cooper sa tagiliran ng dahil sa sinabi nito. Tumawa lang ito at nagtaas ng baso. Oh, cheers sa pinaka-iconic na couple ng batch natin. Nang lumalalim ng gabi, naging mas maingay na nga at masaya ang inuman ng grupo. Nagsimula nang makaramdam ng hilo si Kylie matapos ngang mapilitang uminom ng sunod-sunod ng kanyang dating kaklase. Sign na Kylie, isa pa! Sigaw na nga lamang ni Trisha at tinabot ang isang shot glass. Ayoko na. Diyos ko, lasing na ako. Sagot ni Kylie habang natatawa. Pero dahil sa pangungulit ng iba, napilitan siyang inumin to. Sa isang sulok ng table pinapanood lang ni Cooper si Kylie. Alam niyang mahina ito sa alak, kaya nang makitang namumula na nga ang mukha nito, agad siyang lumapit. Kylie, tama na. Umuwi na tayo. Nag-aalalang hinawakan nga ni Cooper ang braso ni Kylie pero bago pa nga niya ito maiupo ng maayos, isang familiar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likod. Kylie? Muntik nang mabitawan ni Cooper si Kylie sa sobrang irita nang makita kung mapagsino ang lumapit. Si Eric, ang ex-boyfriend ni Kylie bago siya pumasok sa buhay ni Kylie at ito rin ang pinagseselosan niya dati. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ngumiti ito ng malawak. Tila walang ibang tao sa paligid maliban kay Kylie. Kamusta ka na? Eric? Napakurap-kurap nga si Kylie dahil mukhang tinamaan na talaga siya ng alak. Nagdilim kaagad ang mukha ni Cooper. Kahit pa ilang taon na ang lumipas, hindi niya nakalimutan ang rivalry nila ni Eric dati. Wow, mas gumanda ka pa yata. Hindi ko akalain na magkikita tayo ulit dito. Komento pa nga nito.
Bumagsak ang tingin ni Cooper sa kamay ni Eric na tila hindi napansin na hawak pa rin ito ang kamay ni Kylie. Pwede bang bitawan mo siya? Malamig na sabi ni Cooper. Natawa si Eric. Relax man, nagsiselos ka pa rin ba sa akin hanggang ngayon? Hindi ako nagsiselos. Pero ayoko lang na may humahawak sa kung anong akin. Naningkit ang mata ni Eric. At ngumisi. Akin? Tumingin ito kay Kylie. So kayo pa rin pala. Bago pa makasagot si Kylie, sumingit si Cooper. Oo, may mga anak na nga kami eh. Hindi lang isa kundi 3 pa. Triplets. Bahagyang napasinghap si Kylie at hinila ang braso ni Cooper. Pwede ba? Huwag mo nang dagdagan. Damn, hindi ko inakala na ikaw ang pipiliin niya sa huli. Natatawang komento nga ni Eric. Naginit ang ulo ni Cooper sa tono nito. Pero mas lalo siyang napikon nang mapansin niyang bahagyang namula si Kylie. Hindi mo ba matanggap na akong pinili niya at hindi ikaw? Tama na. Sada man ni Kylie sabay hata kay Cooper sa braso. Nagulat ang lahat nang halos mapayakap siya kay Cooper sa sobrang lakas ng paghatak niya. Uuwi na kami. Cooper, tara na. Nag-aalab pa rin sa galit nga na saad ni Cooper pero nang makita niya ang seryosong tingin ni Kylie, unti-unti siyang huminga nang malalim at tumatras. Bago sila lumayo, tinignan muna ni Cooper si Eric ng may matalim na titig. Huwag mo nang subukan pang lumapit sa kanya. Hindi lang alak ang nakapagpainit ng dugo ni Cooper. Dahil kahit anong pilit niyang itanggi, hindi niya kayang makita si Kylie sa piling ng iba. Kahit sinusubukan niyang mag-move on. Napahilod na nga lamang sa noo si Kylie nang makapasok silang dalawa sa loob ng kotse. Hindi niya maintindihan kung bakit galit si Cooper kung wala naman talaga silang relasyon ngayon. Ano yun? Kinausap lang ako ni Eric pero nagalit ka kaagad? Anong meaning nun, Cooper? Bumigat ang paghinga ni Cooper at napasuklay na nga lamang sa sariling buhok. Fine, I'm sorry. Hindi ko na dapat yun ginawa. Dapat lang. There's nothing wrong talking to him, Cooper. Okay lang sana kung tayo pa pero matagal na tayong hiwalay, diba? Baka naman nakakalimutan mo. Ang weird mo sa mga inaakto mo ngayon. Ayoko lang namang bumalik ka sa lalaking yun eh. You can entertain any man. Wag lang yun. Nakikipag-usap lang ang tao tapos ganyan ka mag-isip na babalikan ko yun? Alam mo naman na, hindi lang simpleng usapan yun, Kylie. Hindi mo ba nakita kung papaano ka tignan ni Eric? Parang gusto ka niyang agawin. At ano naman kung ganun? Hindi mo na ako pag-aari. Matagal na tayong tapos. You don't get to decide kung sinong kakausapin ko o kung sino yung iiwasan ko. I'm not deciding for you, Kylie. Pero hindi mo ako masisisi kung hindi ako komportable sa lalaking yon. Alam ko. Alam ko yon, Kylie. Gusto mo bang sabihin ko ng diretsyo? Nagtagis nga ang bagang nga ni Cooper habang nakatitig kay Kylie. Ayoko may ibang umangkin sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Kylie. Ano? Umangkin? Kahit hindi na tayo. Kahit sabihin mong wala na akong karapatan. Hindi ko kayang makitang may ibang lalaking kasama ka. Hindi ko pa kaya, Kylie. Biglang natahimik si Kylie. Kahit lasing pa siya, ramdam niyang seryoso si Cooper. Ano bang gusto mong palabasin? Ni ikaw lang ang may karapatang umangkin sa akin? Hindi niya namalayang mas lumalim pa nga ang tono ng boses niya. Hindi ko lang matanggap na ganito tayo ngayon, Kylie. Diba matagal na tayong tapos? Nakapag-usap na tayo, okay na nga tayo eh. Masisisi mo ba ako? Kung ikaw pa rin ang babaeng gusto kong makasama kahit masyado nang malabo? Hindi ka agad nakasagot si Kylie. Hindi niya alam kung epekto pa rin ito ng alak o kung ang bigat na ng dibdib niya. Dahil sa katotohanan, pilit niyang tinatakasan. Bumuntong hininga siya at tinignan nga ang labas ng bintana. Lasing lang ako. Huwag na nating pag-usapan to, Cooper. Baka kung saan pa tumapunta. Kylie, tama na, Cooper. Hindi niya ito tinignan. Nanatili siyang nakadungaw sa bintana, parang inaasahang mahangin sa labas
Kahit air-conditioned naman ang sasakyan. Natahimik si Cooper pero hindi niya magawang tapusin ang usapan ng ganun lang. Dahil sa totoo lang, hindi niya maintindihan kung bakit ganito pa rin ang nararamdaman niya. Kung bakit sa tuwing may lalaking lumalapit kay Kylie, parang gusto niyang isigaw sa mundo na sa kanya lang ito, kahit hindi sila. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Tell me, Kylie, wala ka na ba talagang nararamdaman para sa akin? Nalaglag ang balikat ni Kylie. Heto na ang kinatatakutan niya. Ayaw niya ng ganitong usapan. Ayaw niyang hinuhukay pa ni Cooper ang isang bagay na matagal na nga niyang pilit iniiwan sa nakaraan. Hindi ko kailangan sabihin yun, Cooper. Kasi alam naman nating pareho ang sagot, di ba? Umiling si Cooper. Hindi ko alam. Cooper, kasi kung talagang wala ka nang nararamdaman, bakit hindi mo kayang sabihin sa akin hang harapan? Biglang nanahimik si Kylie. Ang tibok ng puso niya ay parang malakas na martilyong tumatama sa dibdib niya. Sabihin mo, Kylie. Sabihin mo na wala ka nang nararamdaman at hindi na kita guguluhin ulit. Huminga ng malalim si Cooper at kita sa mata niya ang sakit kahit pilit niyang tinatago. Alam mo kung anong problema natin, Kylie? Tumingin si Kylie rito. Ano? Pareho tayong sinungaling. Biglang lumakas ang pagulan. Nagdesisyon ng dalawa na pumunta na lamang sa penthouse ni Cooper at doon na lamang magpahinga. Gusto namang magdahilan ni Kylie para hindi na nga niya ito makasama pa. Wala naman siyang masasakyan kung pipilitin niya pa. Grabe yung ulan. Delikado talaga kung pinilit ko pang umuwi. Kaya nga ang sabi ko, dito ka na muna. Ayoko rin matulog nang nag-aalala kung nakauwi ka ba ng ligtas. Pumasok nga sila sa loob ng penthouse nang biglang magsalita ulit si Cooper. Upo ka muna. I'll get you some dry clothes. Ilang minuto lamang bumalik nga si Cooper na may dalang oversized shirt at shorts. Ito na muna. Malinis yan. Kinuha ni Kylie yun at mabilis na nagtungo sa banyo. Nang makalabas ay mabilis na dumapo ang tingin ni Cooper sa kanya. Mas bagay sa iyong damit ko. Doon lang napansin ni Kylie ang itsura ni Cooper. Nakasuot lang ito ng gray na fitted shirt at pajama pants. Mukhang kakatapos lang maligo dahil may tumutulong tubig nga sa buhok nito. Huwag mo kong tignan ng ganyan, Kylie. Mahinang bulong naman ni Cooper at nagulat si Kylie nang lumapit ito patungo sa pwesto niya. Sa pagitan ng mga patak ng ulan sa labas, nanatili silang magkatitigan. Ramdam ni Kylie ang init ng tingin ni Cooper kahit malamig ang paligid. Ramdam niyang bumibilis ang tibok ng puso niya habang papalapit ito. Kylie. Mahinang tawag ni Cooper sa pangalan niya. Hindi alam ni Kylie kung epekto pa rin ito ng alak o ng matagal nang pinipigilan nilang emosyon. Pero hindi niya magawang lumayo, lalo na nang dumapang mga kamay ni Cooper sa magkabilang pisngi niya at marahang iniimas ang balat niya na tila inaaral ang bawat parte nito. Sabihin mo, kung ayaw mo titigil ako. Pero hindi sumagot ang babae. Sa halip, siya mismo ang naglapit ng kanilang mga labi. Mainit at mapusok ang halik ni Cooper na parang isang lalaking matagal nang nauuhaw at ngayon lang ulit nakainom. Hinawakan siya nito sa bewang, hinapit palapit hanggang sa magdikit ang kanilang katawan. Unti-unti siyang inihiga nga ni Cooper sa malambot na kama, habang ang halik ay bumaba nga sa leeg niya hanggat sa bawat parte ng kanyang balat. Kylie, bulong nga ni Cooper sa pagitan ng mga halik. Sa kabila ng malakas na ulan, hindi na nila napigilan pa ang sariling angkinin ang isa't isa. Napabalikwas na nga lamang ng gising si Kylie nang ma-realize ang sitwasyon nilang dalawa. Napatingin siya sa kasama niya sa kwarto at napahilamos na nga lamang sa muka. Hindi niya akalaing maibibigay niya ulit ang sarili sa dating asawa. Naalala niya kasi ang mga anak nila. Kaya nagdesisyon na nga lamang siyang umuwi. Kaso, mabilis ang mga kamay ni Cooper na hilain siya pabalik sa kama. Huwag mong sabihin nga alis ka at
at iiwan mo ko. Uuwi ako. Maghahanap sa akin ng triplets. Nakalimutan kong magpaalam kagabi. Ininform ko na ang nani ng triplets, dito muna tayo. Walang magawa si Kylie. Nang hilain nga siya ng lalaki at nilubog nga ang mukha nito sa naka-expose niyang leeg. Minsan ay hinalik-halikan nito si Cooper. Hindi ko talaga alam kung magiging masaya ba ako sa pinaggagawa nating dalawa. Tumingin si Cooper kay Kylie, na ngayon nakatingin lamang sa kisame. Nagsisisi ka bang? Binigay mo ulit ang sarili mo sa akin, Kylie? Hindi ko alam. Dapat kasi magkaibigan lang tayo, di ba? Nagdesisyon na tayo, Cooper. Bakit mo naman sinisira yun? Kung gusto mong magkaibigan tayo pagkatapos ito, okay lang. Friends with benefits. Uso naman yun, di ba? Basta hindi ka lang maangkin ng iba. Ngisi pa nga na sagot ni Cooper. Ano? Friends with benefits? Napabangon si Kylie habang hawak ang kumot sa katawan niya at nakatingin siya kay Cooper ng masama. Umupo si Cooper sa kama. Hindi na rin nagabala pa na magtakip. Sa halip nakasandal lamang siya sa headboard habang nakatingin lang rin sa babae. Hindi ba't sinabi mo na hindi tayo magkabalikan pa? Takot ka sa commitment. Mas mabuti nang open na lang tayo para walang sisihan sa uli. Seryoso ka ba? Sa tingin mo ba ganyan lang kadali ito na parang walang nangyari? Saad ni Kylie. Anong gusto mo marinig, Kylie? Na gusto ko tang balikan? Na hindi ko matanggap na hanggang dito na lang tayo? Kasi kung yun ang hinihintay mo, eto na. Oo, gusto pa rin kita. Mahal pa rin kita. Natigilan si Kylie. Alam niyang may nararamdaman pa rin siya para kay Cooper. Pero hindi niya akalaing maririnig niya ito nang deretsahan mula rito. Ayokong ipilit natin to tapos sa huli, masasaktan lang tayo ulit. Masaktan lang ulit ang mga bata. Kylie, hindi mo pa nakikita? Kahit anong gawin natin, bumabalik tayo sa isa't isa. Kahit sinusubukan natin na i-let go ang isa't isa. Ikaw na rin mismong nagsabi, hindi natin dapat ginawa to. Pero ginawa pa rin natin. Bakit? Dahil mahal pa rin natin ang isa't isa. Kahit anong iwas natin. Hindi lang pagmamahal ang kailangan para gumana ang isang relasyon, Cooper. Kung ganoon lang kadali, edi sana. Hindi tayo naghiwalay dati nung kinasal tayo. Kaya nga gusto kong ayusin to eh. Pero ikaw ang laging umatras. Lagi mong ginagamit ang dahilan ng takot mo. Yung nakaraan. Kailan ka pa magiging handa, Kylie? Kailan mo aaminin sa sarili mo na gusto mo rin akong bumalik sa buhay mo? Nanatiling tahimik si Kylie. Hindi niya alam ang isasagot. Totoo naman ang sinasabi ni Cooper. Siya lagi ang umatras. Siya ang laging umiiwas. Pero paano kung tama siya? Paano kung magulo lang silang dalawa at ginagawa lang nila ito dahil sa bugso ng damdamin? Kung sasabihin mo wala ka nang nararamdaman sa akin, tatanggapin ko. Hindi kita pipilitin. Pero gusto kong marinig yun galing mismo sa'yo dahil hindi mo pa sinasagot ang tanong na yon. Dahan-dahang tumingin si Kylie sa lalaki. Kita niya ang pagod sa mga mata ni Cooper pero higit doon, kita niya ang totoo na mahal pa rin siya nito. At mas lalong kinatakot nga ni Kylie nang mapagtanto niyang ganun din siya. Ang hirap mo kasing mahalin, Cooper. Bulong niya pero sapat na para marinig ng lalaki. Pero minahal mo pa rin. Tumaas ang tingin ni Kylie at nang makita nga niyang paraan ng pagtitig ni Cooper sa kanya. Ang familiar na titig na laging nagpapahina sa kanya. Hindi na nga niya nagawang magsinungaling pa. Oo, mahal pa rin kita. Pero natatakot ako, Cooper. Natatakot akong bumalik tapos masaktan ulit. Dahan-dahang lumapit si Cooper sa kanya at hinawakan siya nito sa kamay. Alam mo kung anong mas nakakatakot? Yung magsisi tayo balang araw dahil hindi natin sinubukan ulit. Sad pa nga nito. Tumaas ang tingin nga ni Kylie. Hindi nga niya alam kung ano ang isasagot sa kanya. Napakagatlabi na nga lamang ito at ramdam niya ang kabog ng dibdib niya. Wala namang kasiguraduhan na kahit anong relasyon, Kylie. Pero ang sigurado ko, hindi na kita iiwan.
Hindi na kita bibitawan. Sa dami ba naman ang napagdaanan natin? Hindi ko kayang magpanggap na kaya kong mabuhay nang wala ka. Unti-unting bumagsak ang mga balikat nga ni Kylie na parang napagod na nga siyang lumaban sa nararamdaman niya. Paano kung hindi tayo mag-work ulit? Mag-work tayo, susubukan natin. Masyadong marami tayong napagdaanan, siguro naman matatag na tayo. Hindi na nakasagot pa si Kylie. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri habang nakatitig kay Cooper. Ang lalaking ito ang dating asawa niya. Ang lalaking ilang beses nga niyang sinubukang talikuran ay nandito pa rin, handang sumugal sa kanila ulit. Napapikit siya nang sandali bago bumuntong hininga. Susubukan natin. Mahina niyang ulit pero sapat na para mapangiti si Cooper. Agad nga siyang hinapit ng lalaki sa bisig nito. Mahigpit na niyakap na parang takot na nga muli siyang mawala. Hindi mo alam kung gaano ko kagustong marinig yan. Bulong pa nga ni Cooper sa buhok niya. Ngunit isang malakas na katok ang umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Kasunod noon ang malilinaw nga na boses ang tatlong munting nilalang na walang sinasanto kahit tumaga pa lang. Mommy, Daddy, buksan niyo tong pinto! Napabalikwas si Kylie. Ay, Diyos ko! Agad niyang kinuha ang kumot at nagmadaling bumangon. Bakit nandito ang triplets? Tawang-tawa nga si Cooper habang pinapanood ang panic mode ng asawa. Sinabi ko kay Nani na pwede silang dumaan dito kaninang umaga. Nakangising sagot pa nga nito. Muntik nang ihampas nga ni Kylie ang unan rito. Ano? Bakit hindi mo sinabi kaagad? Ngunit hindi na nga siya nasagot ni Cooper dahil sa sunod-sunod na pagkatok ng kanilang mga anak. Mommy, Daddy! Nagkatinginan sina Cooper at Kylie at parehong natigilan. Bago pa man makagalaw si Kylie, bumukas na ang pinto at bumalandra nga ang tatlong paslit. Napahinto ang tatlo at napasinghap. Nang makita nila ang kanilang mga magulang sa isang kama, napasinghap si Molly. Wait, bakit magkasama kayo sa kama? Sinabayan ito ni Ava ng malakas na hiyaw. Oh my gosh! Are you guys back together, Daddy? Umamin ka na! Habang si Peter, tuwid na nakatingin kay Cooper bago kumunot ang noo. Daddy, hindi mo ba ginamit ang guest room? Alam mong may rules kami ni Mommy. Halos malaglag sa kama si Kylie sa gulat habang si Cooper naman nagpipigil ng tawa. Ano bang pinapanood nyo at ang advance niyong mag-isip? Ang babata niyo pa! Mommy, hindi po kami bulag. Ang ibig sabihin na magkasama sa isang kwarto. Ibig sabihin love niyong isa't isa tsaka may nangyari. Sad nga ni Molly na parang alam na alam ang mga sinasabi. Oo nga po, katulad po kayo ng kapitbahay ni Lolo sa probinsya. Lagi silang nagsisweetan. Segunda pa nga ni Ava. Nagkabalikan na kayo ni Mommy? Seryosong tanong naman ni Peter. Hindi agad nakasagot si Kylie ngunit nang tignan nga niya si Cooper nakita niya ang pilyong ngiti. Depende kay Mommy. Lalong sumilay ang tuwa sa mukha ng mga bata habang sabay-sabay silang tumingin kay Kylie na para bang hinihintay ang desisyon niya. Napakagatlabi na nga lamang si Kylie bago bumuntong hininga. Alam niyang hindi na nga siya makakawala pa rito. Mommy, sagot na! Kayo na po ba ulit ni Mommy? Halos magkasabay na saad nga nila Ava at Molly sa mommy at daddy nila. Napakurap si Kylie sa totoo lang hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito sa tatlong paslit. Kahapon lang sigurado siya sa desisyong mananatiling magkaibigan lang sila ni Cooper pero ngayon, nagugulhan na nga siya. Tumingin siya kay Cooper. Natahimik na nga lamang na nakamasid sa kanya at hinahayaan nga siyang gawin ang desisyon. Bumuntong hininga siya at pinilit ngumiti sa mga anak. Okay, makinig kayong tatlo. Panimula niya. Agad silang naupo ng maayos sa kama na parang mga estudyanteng naghihintay ng leksyon mula sa guro. Hindi ibig sabihin na magkasama kami ng daddy niyo sa kwarto kagabi. Nagbalikan na po kayo? Hindi pa. Sagot nga ni Kylie pero bago pa nga makapagdayak ang mga bata, tinugtungan niya kaagad. Pero sinusubukan namin. Gusto naming alamin kung nagwo-work ba kami. Biglang lumiwanag nga ang mga mukha ng triplets. Napayas na nga lamang sila at niyakap ang unan sa sobrang saya.
Tama nga ako, may chance pa. Good. As long as you both try, okay sa akin. Samantalang si Peter tumango-tango lang na parang businessman. Napanganga si Kylie sa reaksyon nila. Ibig sabihin gusto niyong magkabalikan kami ng daddy niyo? Tumango-tango naman si Ava. Of course, Mommy. Hindi niyo pa alam? Isa yan sa wishlist namin sa birthday namin next month. Bulalas pa nga ni Ava. Wait, anong? Gusto namin na maging buong pamilya natin muli. Seryosang sabi naman ni Molly. Nagkatinginan sina Kylie at Cooper. Hindi nila inakalang ganito kalaki ang impact ng paghihiwalay nila. Maya-maya biglang tumayo si Peter at pumunta kay Cooper. Daddy, ayusin mo to Ayokong makita si Mommy na umiiyak. Hindi man namin nakita kung paano kayo naghiwalay pero sana hindi na po kayo maghiwalay ulit. Biglang tumahimik ang lahat. Napawang ang labi ni Kylie habang si Cooper naman seryosong tumango. Promise Peter, gagawin ko ang lahat para hindi na mangyari ulit yun. Parang nabunutan ng tinik si Kylie sa narinig niyang sagot ni Cooper. Hindi niya maitatangging kinilig din siya pero pinili niyang huwag ipahalata. Pagkalipas ng 6 na buwan, tahimik na nakatayo si Kylie sa veranda ng bagong bahay nila. Isa itong bahay na pinili nilang dalawa para sa sarili nilang pamilya. Naririnig niya ang masasayang tawa ng triplets habang naglalaro sa sala kasama ang mga lolo at lola nila. Ramdam niya ang init ng hapong iyon pero masaya siyang makita ang ganda ng araw. Napangiti siya nang maramdaman ang mga braso ni Cooper na yumakap sa baywang niya. Kanina pa kita hinahanap. Bulong ni Cooper sa likod ng tenga niya bago ito naglagay ng malambot na halik sa kanyang leeg. Napapikit si Kylie sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila. Hindi niya akalaing magkakaroon pa nga sila ng pagkakataong bumalik sa isa't isa. Nag-iisip lang ako. Sagot niya saka siya bumaling kay Cooper. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito tayo ngayon. Hinaplos ni Cooper ang pisngi niya. Dahil pinilat sinubukan natin, Kylie. Naging matapang tayo. Napangiti si Kylie at hinawakan ang kamay ni Cooper na nasa pisngi niya. Totoo ang sinabi nito. Nandito sila ngayon dahil sa desisyon nilang subukan ulit kahit na puno ng takot at pangamba ang simula. Alam mo Cooper, ang dami kong natutunan sa lahat ng nangyari sa atin. Akala ko dati sapat na ang pagmamahal para mapanatili ang isang relasyon. Pero hindi pala. Kailangan ng tiyaga, pag-unawa, at higit sa lahat pagpili sa isa't isa araw-araw. Tama ka. Isa pang mahalaga, ang pagpapatawad. Hindi lang sa isa't isa kundi pati sa sarili natin. Ang dami kong pagkakamali noon at ang pinakamasakit ay ang pag-aakalang okay ka kahit hindi ka na bahagi ng buhay ko. Pero mali ako. Hindi pala okay tayong dalawa, Kylie. Napuno ng emosyon ang puso ni Kylie sa narinig. Hindi lang si Cooper ang nagbago, pati siya. Dati iniisip niya na ang pagmamahal ay isang bagay na dapat mangyari nang walang kahirap-hirap. Pero natutunan niyang ang tunay na pagmamahal ay may kasamang pagsubok. Hindi ito perpekto, pero kapag parehong handang magbago at magpatawad ang dalawang tao, may pag-asang maibalik ang nasirang tiwala at pagmamahal. Lumakas ang tawanan mula sa loob ng bahay. Tumingin si Kylie sa sala kung saan masayang naglalaro ang triplets kasama ang kanilang pamilya. Hindi lang siya bumalik kay Cooper. Bumuo silang muli ng isang buong pamilya. Salamat Cooper. Salamat sa hindi pagsuko. Humiti si Cooper at hinapit nga siya palapit. Salamat din Kylie dahil pinili mo pa rin ako sa huli. At naging successful na nga sa wakas ang kanilang second wedding. Naginanap nga kasama na nga ang kanilang triplets na naging ring bearer at flower girls nga sa kanilang kasal. Wala na nga silang mahihiling pa dahil ngayon mas naging matibay na nga ang kanilang relasyon, ang kanilang pamilya. Biniyayaan pa nga sila muli ng kambal pa nga ang anak at isa na nga talaga silang one big happy family. Madalas iniisip natin na pag hindi nag-workout ang unang beses, tapos na ang lahat. Pero minsan yung unang pagkakataon ay trial lang.
Binibigyan lang pala tayo ng lesson na kailangan nating pagdaanan para mas ma-appreciate natin ang tunay na halaga ng isang tao. At kung darating ang second chance sa tamang oras at tamang panahon, at kapag nakita naman natin na sincere talaga ang taong bumabalik sa atin, mas magiging matamis nga ito dahil ito yung pagmamahal na hindi lang basta nararamdaman, kundi pinili ng paulit-ulit. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Cooper at Kylie. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Carmencita Falcon, Estelita Mahia, Batang Ibunan, Presbyteros Rose, Torres Brigida, Rebecca Tezuka, Romana Gorospe, Trialine Mendez, Teresita Schmid, Maria Elena Barosa, Juliet Caday, Merlin Bilbar, Marie Cristal Hilario, Presbyteros Rose, Sapphire, Susano, Mary Tauring, Nena Ano, Liliano Bebe, Carmelita Mendoza, Jasmine Baya, Senen Orzame, Merly Lynn, Lindy of Macau, Ederlina Albiso, Rodney Navarra, Kidim Tess, Merly Lazaraga, Augustus Rafanan, Jessica Vargas, Rosemary Vasquez, Leonita Azotes, Teresita, Arlene Gabayno, Rosemary Corpus, Geraldine De Jesus, Crisanta de la Cruz, Maria Uy, Presbyteros, Aday Opone, Rose Martinito, Heidi Cesario, Rose Ann, Arsenia Corpus, Lucrisa Gilion, Elvie Candontol, Imelda Forteza, Not Green Fox, Jennifer Princesa, Marisa de los Reyes, Lucy Mangoleado, Epifania de Ocares, Evangeline Zamora, Zenaida Porter, Annie Hoson, Lin Lee, Maria Francia Flores, Richiel Sonio, Tita Pableo, Emilia Tuazon, Pasita Eleazar, Marie Ebio, Flor Cabrera, Marilu Gulmatico, Yamasakul Iza, Nori, Lucia Baldo, Zenaida, Geraldine Capricorn Girl, Yolanda de la Cruz, Arcy Baltazar, Prescavilla Havana, Lorna Mariano, Marilu Abad, Remedios Paul, Merlita Chua, Lucrisa Gilion, Jessica Mandawe, Camindanao, Flordette, Mercy Villantes at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.